Hello everyone! Welcome back to HLB Visa Consultancy. Ikaw ba ay isang senior citizen o kaya naman may magulang na senior citizen? At may balak kayong mag-travel pa uwi o kaya naman paalis ng Pilipinas? Sa video na to, isi-share ko sa inyo yung bagong travel rules para sa mga senior citizen at ano yung mga bagay na pwede at hindi nila pwedeng dalhin sa airport at paano kumuha or mag-avail ng special airport assistance step by step. And panuorin nyo po yung buong video na to para maiwasan po yung last minute stress sa airport. Ano yung mga documents na dapat dala-dala ng isang senior citizen kapag nagta-travel by flight? For international flight para sa mga pauwi ng Pilipinas, ito yung mga kailangan nyong ihanda. Kailangan po dito yung passport with 6 months validity, flight ticket, e-travel registration. Mandatory po ito sa lahat ng Filipino citizen paalis man or palabas ng bansa. At kung ikaw ay paalis ng Pilipinas, ito yung mga additional documents na kailangan nyong ihanda. Kung ang purpose ng travel is for tourism o kaya naman for visit, so two-way flight ticket ang kailangan. Pero kung ang purpose ng travel is for migration, one-way ticket is enough. Valid visa kung papunta sa mga bansa na visa required for Filipinos. Pero kung papunta po sa mga bansa na hindi required ang visa, so hindi po kailangan na meron kayo nito. Bank certificate and statement or any proof of income. Kung ikaw ay self-funded traveler, if invited, invitation letter from family member or friends, copy of inviter's documents like passport or residence permit, proof of relationship to the inviter, PSA birth certificate and marriage certificate, proof of financial support, bank statement of the inviter, affidavit of support and guarantee if your inviter and sponsor is your friend, o kaya naman from 2nd to 4th degree relative. Pag-usapan naman natin yung mga medical documents na dapat dalhin ng isang senior citizen kapag nagta-travel, lalo na kung long distance flight. At dahil ang senior ay prone to any medical emergency, kaya naman may mga airlines na nagche-check ng medical condition ng mga seniors if they are fit to travel. Dapat ang isang senior ay may mga dala-dala ng mga sumusunod na to. Doctor prescription for medicine, medical certificate or fit to fly letter coming from the doctor. If the senior citizen have serious medical issues and visible po sa kanyang physical na itsura na medyo kailangan po niya ng medical na attention, dapat makomply ang medical certificate kasi kung wala nito, pwedeng tumanggi ang airlines na ipaboard or ipasakay ng eroplano ang isang senior citizen. At kung ang isang senior ay mag-isang magte-travel, dapat meron po kayong list of emergency contacts. So whatever happened to you, hindi mahirapan yung mga airport personnel or airlines crew na hanapin o kaya naman kontakin yung family member ng isang pasahero. Tip ko sa inyo dahil ang isang senior citizen ay makakalimutin na talaga. So they are prone to lost baggage. Laging nawawalan sila ng mga bags o kaya naman ng any important documents. Dapat meron photocopy ng mga documents at ilagay po sa isang separate bag. So para kapag nawala yung isang bag po ninyo with your documents, meron pa po kayo doon sa isang bag. So hindi kayo masyadong problema, no? Kasi kapag lahat ng documents ay naiwala po ninyo sa biyahe o kaya naman sa airport, so possible po ma-offload kayo. Ito yung mga permitted na mga bagay na pwede pong dalhin ng isang senior citizen sa loob ng eroplano. Daily medicine in original packaging. Ibig sabihin yung mga gamot na iniinom for maintenance ay dapat nasa original pack po. So iwasan natin na yung mga gamot na iniinom ay nilalagay sa mga unlabeled bottle or container
kasi inaalis sa karton, nilalagay sa isang bag pero wala ng prescription, ganyan. Kinukuha po yan ng security kasi they don't know kung talagang gamot ba yun or yung mga pinagbabawal na gamot. Huwag nyo pong aalisin sa original packaging, dapat nakikita po yung label. Kung ayan po ay para sa high blood, dapat nandyan pa rin po yung karton o kaya naman yung reseta o kaya naman yung label na gamot na yun po ay para sa high blood, para sa diabetes. Extra medicine for 2 to 3 days kasi kung masyado naman madami yung mga dala-dala mong gamot, baka maharang din po ito sa security o kaya naman sa scanning. Kasi bawal din po magdala ng tumpok-tumpok na gamot. So we have to make sure na yung sapat lang sa pangangailangan natin within the travel period. Yung sobra ng mga gamot ay dapat po nakalagay sa check-in luggage. Pwede din po magdala ang isang senior ng kanyang mobile phone at po magdadala ng power bank na lampas po 100 watt. So, i-check po natin yung mga gamit ng ating mga older parents. At huwag kakalimutan magbaon ng any snacks or any food na pwede pong makain sa loob ng eroplano because we don't know kung gusto nyo ba yung pagkain sa eroplano, kung hindi po bawal sa inyo, o kaya naman bawal kainin. So at least meron pong ibang pagkain na makakain yung ating mga senior parents or kayo po. And don't forget to bring water bottled, yung pwede pong ma-refill para anytime pwede po kayong makapag-refill ng tubig inside of the airport o kaya naman after security or even po sa loob ng eroplano pwede po magpa-refill ng tubig. Kapag nagtitravel, importanteng hydrated po yung ating katawan, lalo na sa mga senior. So, wag po tayong magpapaka-dehydrate. Always drink plenty of water. And for those senior na may mga hearing aid, walking stick, CPAP machine, you should inform the airline's crew. At ano naman yung mga bagay na hindi pwedeng dalhin ng isang senior citizen. So, are not allowed to carry expired passport o kaya naman IDs. Loose or unlabeled medicine. Yung mga gamot, mga maintenance na inalis po sa boxes o kaya naman wala sa label, walang doctor prescriptions. So, bawal po yan dalhin ng isang senior citizen. Kukunin po yan ng security personnel. Liquid above 100 ml. So, ito po ay gaya ng lotion, perfume, alcohol. So, bawal po magdala na sobra po sa 100 ml. And for example, may mga gamot na liquid siya iniinom. So, kapag liquid iniinom, yung bote ng gamot is 100 ml. Allowed lang po siya dalhin with medical proof. Ano yung medical proof? This is the doctor's prescription, medical certificate, and the label of the medicine. Oxygen cylinder without airline's approval. So kung yung ating mga senior parents or kayo po ay nahihirapan huminga and you have a simple machine para tulungan kayo, then inform the airline's crew. Any of this can delay your boarding o kaya naman possible hindi na po talaga kayo makapagbiyahe or makaboard po sa inyong flight. The special assistance for senior citizens. So most airport, marami po silang mga assistance na services na ino-offer for senior. So, you can request a wheelchair support. So, paglabas nyo pa lang po ng eroplano, meron na dyan nakaabang na mga assistants na may mga daladalang wheelchair and you just need to inform them na kailangan nyo po ng wheelchair. So, they will support you. Advantage of senior, pwede po kayo sa mga priority lane. Gaya sa Pilipinas, kapag senior, pwede pong pumila sa priority para mas madali o kaya mas mapabilis yung pagbibigay ng any services.
Some airlines, inuuna po nila ipa-check-in o kaya naman ipa-board yung mga seniors natin. So sa boarding po, mag-a-announce dyan ang any crew na boarding po yung mga seniors. Then you need to follow the line para po mauna kayong sumakay ng eroplano at may iwasan po na makipagsiksikan po kayo doon pa pang mga pasahero. Any difficulties, for example, gusto nyong i-tilt o kaya naman gawin paiga yung upuan ninyo sa eroplano, you can ask any airlines crew if you need any emergency o kaya naman gusto nyo ng tubig o anything. Okay, na available naman po sa loob ng eroplano, then just ask po any airlines crew because they will prioritize your needs. And tip sa pagbubook ng ticket, pwede po kayong mag-request ng assistance in advance. So, meron dyan sasagutan if the passenger need any assistance o kaya naman any needs, then you need to click or choose that assistance kung choose this kind of special assistant para pagdating nyo po doon sa airport, inform na po yung mga airlines crew that this is passenger and according to the flight ticket, kailangan niya ng any assistance. For medical rules and health, ito po yung mga kailangan gawin before the travel. Consult your doctor, especially if you have a long flight. Ask for your medical certificate stating there that you are fit to travel. Wear comfortable clothes like this. Use compression socks for blood circulation. Ako po, hindi pa ako senior, but every time na magte-travel ako, I always use compression socks. Pag nasa loob na ng eroplano, if long flight po, you are allowed to walk. So, every 2 hours, so maglakad-lakad po kayo ng around the plane. Straighten yung legs, yung likod, yung kamay po ninyo. Because if you don't do this, pwede po na mangalay yung paa, yung iba po namamaga po yung paa, at yung iba naman ay hirap na tumayo at maglakad until makapunta po sila sa kanilang destination country. And for those senior that recently had surgery, any heart or breathing problem, dahil delikado po ito, kailangan meron po kayong medical clearance from your doctor. At lagi pong tatandaan, dapat maaga po nasa airport na po tayo to avoid any delays o kaya naman to be sure na hindi po kayo malilate. Maraming senior ang nalilate po papuntang airport, nata-traffic o kaya naman kung kailan travel date na, maraming nararamdaman. And for those senior, sa pagbubuk po ng flight ticket at sa pagpili ng upuan, I would recommend Piliin niyo po yung upuan na nasa gilid. para if ever na gusto nyo pong tumayo, maglakad-lakad, pumunta po ng comfort room, then you are free to stand up. So, hindi mo nagigisingin yung katabi mo para makadaan ka. Then, it's very comfortable for senior to have this kind of seat. Also avoid bringing heavy luggage dahil hindi na po tayo masyado pang malakas kung gumawa po ng any travel insurance. Because whatever happened to you, ikikater po kayo ng inyong insurance at hindi po galing sa sariling bulsa. That is for today's vlog. I hope nakatulong po sa inyo. If you have other question, comment your question below or follow my Facebook page. Thank you so much for watching.